Ang lolo ng batang iyon ay ang tinaguriang Great Palm ng Mount Huasek na si Zhou Muyang. Parehas sila ni Nakso Wool na nadiskubre ng kanilang mga master noong bata pa lamang dahil sa kanilang mga talento. Pero, hindi sila parehas ni Wool dahil hindi maganda ang ugali ni Bang at sobra ang kanyang kayabangan. Dahil isang genius ang tawag sa kanya ay wala siyang ibang narinig kundi mga papuri. At kahit na ang kanyang master na si Zhou Muyang na kilala sa kanyang kasungitan ay walang sinabing masama sa kanyang estudyante. Iyon ang rason kung bakit lumaki ang batang iyon na malaki ang ulo at akal ang siya ang pinakamalakas sa Mount Huasek. Nung magkaharap na sila ng ating bida ay sinabi nito na narinig niya ang ginawa ni Chon dati at sinabing kaya din naman daw niyang tumalo ng ilang mga pirata. Naawa lang daw siguro sa kanya ang kanilang senior sister na si Wool kaya lagi itong lumalapit sa ating bida. Paulit-ulit nitong sinabi ng ilang taon kay Chon na hindi dapat ito lumalapit sa kanilang senior sister pero ginagawa pa rin daw niya ito. Naalala naman nito na nasa taas sila ng stage kaya huminga ito ng malalim para kumalma dahil marami ang nakakakita sa kanila. Ngumiti ito at sinabi sa ating bida na nakakahiya naman kung hindi man lang siya makakatama ng kahit isang atake sa kanyang junior brother kaya hindi daw nito masyadong seseryosohin ang kanilang laban. Napansin naman ng ibang mga elder ang magaspang na ugali ni Bang kaya tinanong nila ang kanyang lolo kung bakit ganun ang kanyang estudyante. Sinabi ng elder na bata pa naman ang kanyang apo at maganda din daw ang kanyang ginagawa dahil marunong siyang maawa sa nakakatanda sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang mga elder sa kanyang paliwanag at inisip na kinukonsinte din pala nito ang kanyang estudyante kaya masama ang ugali nito. Napatingin sa gilid si Bang at nakita nito ang kanilang senior sister na si Wool at sinabi sa ating bida na dahil hindi siya sumagot ay hindi na niya ito pagbibigyan. Mabilis itong sumugod sa harap ni Chon at sinabing makikita ng lahat ng nandoon kung paano siya umiyak. Tumigil ito sa pag-atake at bigla na lang pinalibutan ng mabilis ang ating bida. Hindi naman nabigla doon si Chon dahil nakita niya ito ng walang hirap pero mayabang lang na nakangiti sa kanya ang bata. Habang tumatagal ay pabilis ng pabilis ang pag-ikot ni Bang ng pabilog kay Chon. Nagulat naman ang mga nanunood dahil hindi sila makapaniwala na 80% mastery na ang 5 Walks of Plum Blossom ni Bang. Halata nila na magaling talaga ang batang iyon sa martial arts kaya alam na nila kung bakit siya kinukonsinte ng kanyang master. Inisip ni Chon na mahilig din palang magyabang ang kanyang kalaban at ano daw kaya ang iisipin ng mga nanunood kung nalaman nila na matagal na niyang na-master ang 5 Walks of Plum Blossoms. Hindi niya pwedeng tapusin agad ang laban dahil nagpasikat si Bang at lalo siyang mapapansin kung bigla na lang niya itong tatalunin ng mabilis. Akala ni Bang na hindi na talaga nakasunod sa kanyang galaw ang ating bida kaya inisip nito na tapusin na ng mabilis ang kanilang laban. Nabigla naman si Chon sa ginawa ng kalaban kaya bigla na lang gumalaw ng kusa ang kanyang kamay at hinampas ng mabilis ang ulo ni Bang. Bigla na lang tumahimik ang buong lugar at hindi alam ng mga nanunood kung ano ang nangyari. Nung nakita ni Chon na nasa lapag na ang kanyang kalaban ay doon na niya naisip na sumobra ang kanyang ginawa. Makalipas ang ilang sandali ay narinig ng lahat ang iyak ni Elder Zhou dahil sa nangyari sa kanyang estudyante. Pinakalma naman agad siya ng isang elder at sinabi na hindi niya kailangan masyadong mag-alala dahil hindi naman daw nasaktan ng sobra ang kanyang estudyante at wala lang itong malay. Habang umiiyak pa rin si Zhou ay inisip ng isang elder na kakaiba talaga ang ating bida dahil tuloy-tuloy lang ang kanyang paglakas. Natigil ito sa pag-iisip dahil bigla na lang sinabi ni Elder Zhou na hindi naman matatalo ang kanyang apo kung hindi nanduga ang ating bida. Nairita naman ang isang elder dahil sa tingin daw ba talaga niya ay makakalusot sa lahat ng matataas na miyembro ng Mount Huasek na nanunood kung nanduga si Chon sa kanilang harapan. Pagkalipas ng isang araw ay dumating na ang laban na pinakahihintay ng lahat. Pero, bago pa ito magumpisa ay sinabi ng ating bida sa referee na kailangan niyang mag-forfeit. Nakatingin lang sa kanya si Wool na halatang nalilito dahil hindi nito alam kung bakit bigla na lang iyon sinabi ni Chon. Pinagpaliwanag siya ng kanilang referee at sinabi ng ating bida na para ma-counter niya si Bang sa laban nila kahapon ay ginamit ni Chon ang kanyang internal energy sa halos buo niyang katawan at hindi pa rin ito magaling hanggang ngayon. Hindi daw patas para sa kanila ni Wool kung maglalaban sila ng hindi buo ang kanyang lakas. Napaniwala naman niya ang mga nanunood at inisip ng mga ito na iyon daw talaga siguro ang nangyari.
Habang umaalis na siya sa stage at paupo na ng kanyang upuan ay nakasalubong niya ang kanyang master na si Jong. Sinabi nito sa kanya na proud ito sa ating bida pero yumuko lang ito para manghingi ng tawad dahil sumuko ito sa kanyang laban. Nagulat si Chon nung sinabi ng kanyang master na wala naman siyang ginawang masama at alam niya ang totoong nangyari. Napanood daw niya ang labang ng ating bida kahapon at alam nito na hindi iyon sapat para magtamo si Chon ng internal injuries. Kilala niya ng lubos ang kanyang estudyante at sinabing kaya pa rin nitong labanan si Wool ngayon kung gugustuhin lang niya. Pero, alam ni Jong na simula pa lang dati ay wala ng plano si Chon na magpasikat sa kanilang sect kaya tanggap daw nito ang kanyang desisyon. Nagkamali ng akala ang master ng ating bida dahil sinabi nito na alam din niya na gusto na lang ibigay ni Chon ang pagkakataong manalo kay Wool kaya sumuko siya sa kanilang laban. Magrereklamo pa sana si Chon pero niyakap na lang siya ng kanyang master at sinabing hindi niya kailangang mahiya. Pagkatapos nilang mag-usap ni Jong ay lumipat muna ang ating bida sa ibang lugar para mapag-isa. Napatingin ito sa pinto sa kanyang harapan dahil meron siyang nakitang anino na malapit nang pumasok. Laking gulat ni Chon nung nakita niyang pumasok doon ang elder ng Mount Hua sect na master din ni Wool. Agad na binati ng ating bida ang elder at tinanong kung ano ang kanyang mapaglilingkod. Nagpasalamat lang ito dahil sa ginawa ni Chon para sa kanyang estudyante at tatanawin daw niya itong malaking utang na loob at bigla na lang din umalis. Nung makalabas na ito ay hindi pa rin alam ng ating bida kung para saan ang pasasalamat ng elder at nag-isip lang ito ng malalim. Bigla na lang nitong naisip kung bakit iyon ginawa ng elder at sinabing parehas siguro sila ng inisip ng kanyang master na nag-forfeit siya para kay Wool. Pagkatapos ng lahat ng iyon ay mabilis nang lumipas ang mga taon at makikita natin ang ating bida na 18 taong gulang na at nag-meditate sa isang bundok. Sinabi nito na sa wakas ay 80% mastery na ang kanyang Violet Mist Divine Arts. 20% na lang ay makukupleto na din niya ito at kailangan na lang din niya ng 10% para makupleto ang Divine Sun and Moon Archery at matatapos na din ang kanyang mga preparasyon. Habang tumatayo ay inisip ni Chon na wala masyadong nag-iba sa nangyari sa dati niyang buhay at sa ngayon kaya nakapag-ensayo siya ng walang istorbo. Ang inaalala na lang niya ay ang Tomb of the Cursed Demon dahil nangyari ito ng summer sa susunod na taon kaya meron na lamang siyang kalahating taon para maghanda. Dahil sa tomb na iyon ay mangyayari daw ang War of the Seven Blades. Seryoso nitong sinabi na hindi niya hahayaang mangyari ang mga plano nila dahil handa na siya sa gerang iyon. Napalingon ang ating bida sa likod dahil meron siyang narinig na boses na tumatawag ng senior brother. Nakita nito na tumatakbo papunta sa kanya si Wool na parang merong importanteng sasabihin. Nakita ng babae na parang may problema ang ating bida kaya tinanong nito kung ano ang kanyang iniisip. Nahiya naman bigla si Wool dahil sinabi sa kanya ni Chon na nabigla lang ito sa kanyang kagandahan kaya hindi siya nakapagsalita agad. Pagkatapos nilang magtawanan at mag-asaran ay tinanong na ng ating bida kung bakit pumunta doon ang babae. Agad nitong sinabi kay Chon na nakasalubong nito ang kanyang master at inutusan siya nito para hanapin ang ating bida. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok na si Chon sa kwarto kung nasaan si Jong. Pagkaupo nito sa kanyang harapan ay sinabi agad sa kanya ng kanyang master na siya ay 18 taong gulang na. Sinabi nito na dahil doon ay pinag-usapan nila ang ating bida sa assembly kahapon sa kanilang headquarters. Nung sinabi sa kanya ni Jong na tungkol ito sa kanyang journey para maging isang saint ay masaya nitong inisip na sa wakas. Pero, inisip daw nitong mabuti kung papaalisin ba niya ang ating bida mag-isa o may kasama. Hindi naman nagsalita si Chon pero inisip nito na wag sana siya nitong bigyan ng kasama para makagalaw siya ng maayos. Nung sinabi ng kanyang master na hindi pumayag ang mga elder na bigyan siya ng kasama dahil malakas na daw siya ay gaman ang loob ng ating bida. Tumingin sa kanya ng seryoso ang kanyang master at nanghingi ulit ng tawad dahil hindi siya kasama dati nung napahamak ang kanyang estudyante. Nagreklamo naman agad si Chon at sinabing hindi niya yun kasalanan dahil nasa ibang misyon siya noon kaya wala siyang magagawa. Tinanggap naman na iyon ni Jong at hinawakan na lang ang ulo ng kanyang alaga at sinabing mag-iingat siya sa kanyang pag-alis. Yumuko ito sa harap ng kanyang master para magpasalamat at sinabing babalik din siya agad. Habang paalis, inisip ng ating bida na sa susunod na taon na mag-uumpisa ang War of the Seven Blades. Naalala nito bigla ang sinabi nila ni Wool sa isa't isa na magkita na lang ulit sila sa susunod na taon.
Nalungkot ito bigla dahil hindi daw siguro ito matutupad dahil marami pa siyang kailangang gawin at dadating pa ang gera. Inisip na lang nito na hindi niya kailangan mag-isip ng kung ano-ano at sinabing kailangan na niyang maghanda. Pinuntahan niya ang Merchant King at dahil sinabi niya na kakailanganin niya ng pera para sa kanyang journey sa pagiging saint ay agad siya nitong binigyan para sa kanyang mga gastusin. Nang makaalis na siya doon ay inisip ulit ni Chon na meron na lang kalahating taon bago madiskubre ang Tomb of the Cursed Demon at bago magumpisa ang gera. At kung makakasalubong niya ang Lord of the Dark Heavens bago iyon ay hindi siya makakalabas ng buhay dahil sa layo ng agwat ng kanilang lakas. Kakailanganin niya ng napakalakas na boost ng kapangyarihan at para makuha niya yon ay kailangan niyang kunin ang Sichuan's Eternal Flame Carp, Yunnan's Seven-Horned Serpent at ang Zizang's Thousand-Year-Old Snow Ginseng. Agad siyang tumakbo ng mabilis at sinabing ang kailangan niyang unang kunin ay ang Eternal Flame Carp. Inabot na siya ng hapon at sa wakas ay dumating na din siya sa kanyang pupuntahan. Lumapit ang ating bida sa harap ng isang bantay pero nanghingi agad ito ng tawad at sinabing wala silang libreng kwarto sa mga oras na iyon. Sinabi ni Chon ang kanyang buong pangalan at sinabi nito na kasali siya sa Golden Merchant Organization. Nung narinig iyon ng bantay ay agad itong tumayo at nagpakilala bilang branch manager ng lugar na iyon at sinabing inaasahan nito ang kanyang pagdating. Kakaiba daw talaga ang Merchant King dahil sa ilang taon lang ay napakalakas na ng kanyang kapit sa iba't ibang lugar at nakapagtayo na siya ng branch sa lugar na iyon. Nung sinabi ng ating bida na kailangan niya ng mainit na tubig pampaligo ay bigla na lang tumahimik ang branch manager. Pinagpaliwanag agad ni Chon ang bantay at sinabi nito na kilala ang Shenxi dahil sa napakarami nilang natural na mineral. At ang branch nilang iyon ay kilala dahil sa trading nila sa iron at salt. Pero, ilang buwan na daw silang ginagambala at ninanakawan ng Chongqing's siyam na mountain bandits. Sinabi daw sa kanya ng Merchant King na manghingi ng tulong sa ating bida kung hindi ito masyadong abala para sa kanya. Pagkatapos nitong mag-isip ay tinanong ni Chon kung saan sumusulpot ang siyam na mountain bandits at sinabi sa kanya ng branch manager na malapit ito sa Sichuan. Dahil meron siyang gagawin sa lugar na iyon ay pumayag ang ating bida na tulungan ang bantay at samahan sila papunta doon. Masayang nagpasalamat sa kanya ang branch manager at sinabing aalis sila agad bukas ng umaga. Pagputok ng araw ay agad nang pumunta ang ating bida sa napag-usapan nilang lugar ng pagkikita. Pagkakita sa kanya ng kanyang mga kasama ay tumayo agad ang mga ito at binati ng magalang si Chon. Makalipas ang ilang sandali ay umalis na rin sila agad at habang pinag-uusapan ng kanyang mga kasama ang ating bida ay nakahiga lang ito sa taas ng kanilang karuwahe. Hindi daw sila makapaniwala dahil sinabi sa kanila ng Merchant King na ituring nila si Chon kung paano nila siya ituring. Habang maayos silang bumabiyahe ay bigla na lang sumigaw ang ating bida at sinabing kailangan nilang huminto. Titignan sana ng kanyang mga kasama kung ano ang problema pero sumigaw ulit si Chon at sinabing wag silang gagalaw at kailangan lang nilang bantayan ang kanilang karuwahe. Bigla na lang may lumabas na mga siraulo na galing sa gubat at sinabing matalim ang pakiramdam ng ating bida dahil naramdaman nito agad ang kanilang presensya bago pa sila nito atakihin. Nakita din ito ng mga kasama ni Chon at sinabi ng isa na ang mga taong iyon daw ay ang siyam na mountain bandits. Tinanong ng isa kung ano ang pangalan ng ating bida at sinabi lang niya ang buo niyang pangalan ng walang halong emosyon. Nahalata nito na hindi natatakot si Chon kaya tinanong nito sa kanya kung kasali ba siya sa siyam na big sects o sa 5 great families. Tinawanan siya ng mga bandits dahil sinabi sa kanila ng ating bida na galing siya Mount Hua sect at sapat na daw siyang mag-isa para talunin silang lahat. Unti-unting lumapit kay Chon ang mga siraulo at sinabing alam nila na malalakas ang mga galing sa Mount Hua pero hindi daw nito kakayanin silang lahat. Nung nakita ng ating bida na natatakot ang kanyang mga kasama ay pinakalma niya ito at sinabing siya na ang bahala. Pagkatapos noon ay sa kalaban naman tumingin si Chon at sinabing mukha namang walang malakas sa kanilang grupo. Pumorma na ang ating bida at bago pa makapagsalita ang kanyang kalaban ay bigla na lang siyang sumulpot sa harapan nito at tinalo ito ng mabilis. Nakita iyon ng mga bandits at natakot ang iba dahil hindi man lang nila nakita kung ano ang nangyari. Napansin naman agad ng ating bida na nasa 30 ang mga third-class warriors na nandoon at nasa mga 5 lang ang second class. Hinarap nito ang kanyang espada sa mga kalaban at sinabing tatapusin niya ito ng mabilis. Hindi naman natakot ang mga siraulo at sinabing kakayanin nila ang ating bida kung sabay-sabay silang susugod.
Sa isang mabilis na galaw ay madaling naiwasan ni Chon ang lahat ng kanilang atake na counter niya ito lahat. Pagkalipas pa ng ilang sandali ay makikita natin na nasa lapag na ang karamihan ng kanyang mga kalaban. Nakita ng iba ang tunay na kakayahan ni Chon kaya hindi na sila nag-alangan pang tumakas at tumakbo. Inisip ng ating bida kung ano kaya ang kanyang gagawin at sinabi na lang sa kanyang mga kasama na ituloy na nila ang pagpunta sa Sichuan at sisiguraduhin na lang muna niya na hindi na sila guguluhin pa ng siyam na mountain bandits. Dahan-dahan nitong sinundan ang mga tumakas niyang kalaban hanggang sa makarating na sila sa kanilang kampo. Ginamit ni Chon ang Divine Sun and Moon Archery para isa-isahin ang mga kalaban nang hindi siya masyadong napapansin. Tinignan nito kung ilan na lang ang natitira niyang pana at nung nabilang niya na 6 na lang ito ay sinabi niya na kailangan na niyang magmadali. Nakita na ng ating bida kung sino ang kanilang leader at iyon daw ang kanyang uunahin para hindi na siya masyadong mahirapan. Habang papalapit sa kanila ay inisip din ni Chon na meron sigurong mga tao na nakakulong dito dahil napakadami ng mga bandits sa lugar na iyon. Pagkatapos niyang mapana ang leader ng mga bandits ay napansin na nila na merong umaatake sa kanila. Isa-isa nitong pinya na ang mga siraulo hanggang sa mapansin niya na 2 na lang ang natitira niyang bala. Tumalon ito mula sa kanyang pwesto at ginamit na niya ang kanyang natitirang pana. Nakita na din ng mga siraulo kung nasaan ang ating bida kaya sinubukan nila itong palibutan at sabay-sabay atakihin. Bago pa sila makagalaw ay sinugod na agad sila ni Chon at madaling natalo ang kahit sino na nasa kanyang harapan. Alam ng mga natitirang bandits na hindi sila uubra sa ating bida kaya bigla na lang silang yumuko sa harap nito at nakiusap na wag sila nitong patayin. Pipilitin daw nilang magbago at gagawin nila ang lahat ng sasabihin ni Chon. Hindi naman naniwala doon ang ating bida kaya tinali na lang niya ang mga ito at kinuha ang isa. Pinauna niya ito at sinabing dalhin siya nito kung nasaan ang kanilang mga preso. Pagdating sa isang maliit na kuweba ay nakita ng ating bida ang isang kulungan at nandoon sa loob ang napakadaming bilanggo. Natakot ang mga nasa loob nung nagsalita ang ating bida pero nawala agad ito nung sinabi niya na galing siya sa Mount Hua at nandoon siya para iligtas silang lahat. Pagkalabas nilang lahat ay lumapit kay Chon ang kanilang leader at nagpasalamat ulit ito sa kanya. Ngumiti lang sa matanda ang ating bida at sinabi nito na meron siyang nakitang storage room na gamit ng mga bandits at sinabi nito na kunin na lang nila ang nandoon at gamitin para makabalik sa kanilang lugar. Naiyak naman sa tuwa ang matanda at tinanong kung ano ang pangalan ng ating bida para maalala daw nila kung sino ang nagligtas sa kanila. Sinabi nito na siya ay isang disipolo ng Mount Hua sect at ang kanyang pangalan ay Ju Sochon. Nang matapos na ang lahat ay nagumpisa na siyang sumunod sa kanyang mga kasamahan na nagpunta sa Sichuan at makikita natin na dumating agad doon ang balita at ang kanyang pangalan.